Inaasahan ang ilang pagbabago sa mapa ng Pilipinas, kasunod ng pagpirma ng Pangulo sa dalawang batas. Itinatakda ng mga iyan ang 3 sea lane at ang teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Nakatutok si Darlene Kai. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Law. Itinatakda ng Maritime Zones Law ang teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award, kabilang ang parte ng dagat na sakop ng bansa at kung alin man ang ating exclusive economic zone. Formal din itong isinasabatas ang paggamit sa pangalang West Philippine Sea sa bahagi ng South China Sea na sakop ng Pilipinas. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. We are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Ang Archipelagic Sea Lanes Law naman ay opisyal na nagtatatag ng 3 sea lanes ng Pilipinas. 2 dyan ay rutang silangan papuntang Kanluran. Ang isa ay Hilaga-Patimog. Sa mga yan lang maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security, nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Dahil sa bagong batas, asahang ilalabas sa mga susunod na araw ang bagong itsura ng mapa ng Pilipinas. Bukod sa paglalagay ng pangalang West Philippine Sea, formal ng papalitan ng bansag na Benham Rice at magiging Philippine Rice o talampas ng Pilipinas. We already have the maps prepared. We are just waiting for the implementing rules and regulations in order for us to modify or revise the maps that we have prepared accordingly until its final publication. Oras na aprubahan ng International Maritime Organization ng 3 sea lanes ay maipapatupad na ito ng ating gobyerno. Sino mang lumabag sa mga bagong batas ay maaaring patawan ng parusa, gaya ng poachers o iligal na mangingisda sa ating teritoryo at ang mga dayuhang barko at eroplanong lilihis sa itinakdang sea lanes. Pero inaasahang hindi ito kikilalanin ng China. Aminado ang National Maritime Council na kakailanganin ng karagdagang pondo para maging sapat ang mga tauhan at kagamitan ng Pilipinas para maipatupad ang 2 batas na ito. We need more assets, we need more bottoms, we need more technical capabilities to fully monitor, detect, and I don't want to say neutralize, but rather address any violations of our laws. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.